Nadala kami sa APEC. Nag-sponsor doon yung TikTok. Kasi, kumbaga, we want to promote na TikTok has done so much in the economy in some countries. Yes. And kami yung example nun. Kumbaga kung paano kami natulungan ni TikTok, paano i-improve ni TikTok yung overall life mo. Yes, or how TikTok changed my life. So yun yung shinare ko sa conference. I was just waiting for clips na ma-upload. Pero yun na lang hinintay ko para ma-upload ko yung next na update kung how it went. So that day, we were in a conference. Actually, 5 araw siya pero ang daming ganap. Like cultural experiences, lahat. And sobrang grateful ko na I've met and I was part of the 4 creators. Yun nga yung hanggang hindi nagsisink in. Sa lahat ng creators ng TikTok, bakit ako pinadala doon? So, kaya thank you. It wouldn't happen kung hindi dahil sa inyo, everyone. Kung hindi dahil sa lakas na pinakita ng Team Raisi, kung hindi tayo nanalo ng mga campaign, live fest, Give Me the Mic, music on stage, parang hindi ako mapipili doon. Pero isipin nyo, 4 lang kami sa buong mundo na pinadala. So, that was such a big recognition, you know? Kaya sobrang thankful ako sa lahat ng mga taong nandyan na sinamahan ako sa journey ko. Up till now, USA, pinadala. Mexico, pinadala nila. Korea. Ako, Philippines. So, bakit ako nandun? So, nung una, hindi ako makapaniwala. Parang sumasabay lang ako sa Agos. Kasi hindi talaga nagsisink in eh. Ano mo yun? Kaya till now, actually hindi siya nagsisink in. Hindi ko alam kung dahil ba lutang ako palagi but I appreciate you guys sa lahat ng mga naging part ng TikTok journey ko. We are 2 years together now and I could have made it without you. Hindi ako makapunta doon kung hindi kayo yung naging rason kung bakit ako nakapunta doon. Kaya thank you sa lahat ng mga nagtatap, sa lahat ng mga nagvo-vote sa akin. Si RM, nakita mo, yes, leader ng BTS. Actually, nandito lang ako. Tapos nandyan lang siya sa mismong harap ko nung dumaan siya. And then, nung nag-speech siya, malapit lang yung seat ko, kitang-kita ko siya. I didn't get the chance to say hi kasi alam niyo naman, he's a very big person in Korea. So, maraming security. So, yeah. Alam niyo yun, from day 1 to day 5. And sobrang bait ng TikTok Global Team. And sana maulit. Kaya sana supportahan niyo pa po ako ng suportahan. Para sa mga susunod na event na ganon, mapadala ulit tayo. Hindi ko makakalimutan yun. Sobra, I will never forget that. Kaya sobrang thank you. Si Cha Yun Wook, unfortunately, no? Kasi yung day na umalis ako to go to Seoul, dun yung time na nag-host siya. Kaya thank you. Sayang, nakita ko ang pogi niya. Opa. Sabi ko, kung hindi lang kami umalis, big person ka din, Raisi. Feeling ko hindi ko Ewan ko till now, kung tatanungin ako or pag nakikita ko ng mga ibang creators or ibang tao, I never considered myself na ako to, Raisi to. Never ako naging ganun. Hindi ko alam kung bakit kasi naniniwala ako na lahat ng pwedeng ibigay sa'yo, pwedeng bawiin sa'yo ng ganito lang ni Lord. So, ewan ko. Natutuwa ako kasi minsan, syempre, pag kilala, may mga perks. Oo. Parang natutuwa ako na pag pupunta ako sa mga bagay-bagay, meron akong freebies, may mga benefit kapag kilala ka. Yes, nasusurprise pa din ako till now. Pero, yeah. I'm just a regular singer in the Philippines. Hindi ako Catherine Bernardo levels. Hindi ako Kailin Alcantara, Liza Soberano, nakasikat. Pero, yeah. It's such an honor na ganun yung tingin sa akin ng mga tao, ng mga ibang tao. Pero I would just like to remind you guys na I'm just this. I'm a human like you.
sa reality, pantay-pantay lang tayong lahat. Hindi man sa status when it comes to money or power, but I believe na lahat tayo pantay-pantay. So, no one should feel higher than someone else. Kaya ako, I get overwhelmed, pero at the same time, minsan, pinifeel ko din siya. Pero, iba. Thank you. May pagkakataon po ba? Yes. Talagang nasa harap ko lang siya. Nakita ko siya, dumaan siya sa harap ko. Sobrang close up.